pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay No Shame in Suffering for Being a Christian. Sa 1 Peter chapter 4, verse 16, it is written, "But it is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name." Ito po yung nangangahulugan na ang pagsunod po natin kay Jesus ay hindi lamang po sa panahon ng kaginhawaan, comfort, or convenience, kundi pati sa panahon ng pagdurusa, kapigatian, at matitinding pagsubok. So sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin ang ilang katotohanan mula po sa ating teksto sa 1 Peter chapter 4, verse 16. Ang point number 1 po ay the reality of suffering for Christ. Sa 1 Peter chapter 4, verse 16a, nakasulat po, "But it is no shame to suffer for being a Christian." Isinulat po ni Apostle Peter ang liham niyang ito para sa mga Christian sa Asia Minor, na ngayon po ay tinatawag na Turkey, mga 62 to 64 AD. Nakakaranas po sila noon ng paninira, panggigipit, persecution, panlalait, at discrimination. Sinulatan po sila ni Peter para i-encourage, hindi para matakasan nila ang kanilang paghihirap, kundi para mapanatili po silang tapat sa gitna po ng kahirapan. Now, yung word po na suffer na mababasa po natin dito ay galing po yan sa Greek word na pasko, na ang ibig pong sabihin ay to experience hardship or pain. Ito po ay katulad ng salitang ginamit sa paghihirap po ni Jesus. So, sinasabi po ni Peter, kung susunod ka kay Jesus, huwag kang magtaka sa mabibigat na pagsubok na pagdaraanan mo. Ang sabi pa rin po ni Peter sa 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13, "Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you. Instead, be very glad, for these trials make you partners with Christ in His suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world." Now, yung mga salita pong fiery trials dito ay galing naman po sa Greek word na pyrosis, nang ibig pong sabihin ay refining fire. So God is not burning His people to destroy them. No. He is burning His people to purify them. Sa John chapter 15 verses 18 and 20, sinabi po ni Jesus, "If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it. But you are no longer part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. Do you remember what I told you? A slave is not greater than the master. Since they persecuted me, naturally, they will persecute you. And if they had listened to me, they would listen to you." Dito po, hinahanda ni Jesus ang kanyang mga disciples sa darating na matitinding opposition and even rejection. Kung ang atin pong pananampalataya ay walang sacrifice, hindi kino-confront ang kasalanan, ito po ay hindi tunay na pananampalataya. Hindi po namatay si Jesus upang gawing mabuti ang masasamang tao. Namatay po siya upang bigyan ng buhay ang mga patay, spiritually speaking. Kapag ang mga patay po na puso ay binuhay, sila po ay namumuhay ng naiiba. At definitely napapansin po ito ng mundo. Now, ipinapaalala po nito sa atin na ang kaligtasan ay isang radical na transformation. At ang radical na pagbabago po ay hindi maiiwasang lumikha ng alitan sa isang mundong mas gusto ang kadiliman kaysa sa liwanag. Now, ang uling po na actually ay under intense pressure ay nagiging diamond after a long time. Hindi po ito sinisira ng pressure, kundi binabago, pinapaganda, pinatataas ang halaga dahil nga po sa matinding pressure. And meron din po nagsabi that there is no oil without pressing the olives, no wine without crushing the grapes, and no perfume without crushing the flowers. Ang mga unang Christians po ay pinersecute. Sila po ay tinugis, ipinakulong, inalipusta, at ipinapatay. Ngunit, hindi pa rin po napigilan ng kanila pong pagdami ang kanilang pagkalat ng mabuting balita. Ang Christian po at ang church ay hindi lumalago because of convenience or comfort. Ito po ay lumalago sa pagtitiis at pagtsatsaga. Sacrifice. Point number 2, the refusal of shame. Sa 1 Peter chapter 4 verse 16a, "But it is no shame."
Now, ang salita pong shame ay galing po sa Greek word na aiskino, nang ibig naman pong sabihin ay to feel disgrace or humiliation. Sinasabi po rito ni Peter, huwag nating ikahiya ang ating pagdurusa dahil tayo ay Christian. Sa Romans chapter 1 verse 16a naman, nabanggit naman po ni Apostle Paul sa mga Christian sa Rome, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes." Sinulatan po ni Paul ang mga Christian sa Rome, ang sentro po ng imperial power at pagan philosophy, kung saan po ang i-preach si Jesus na ipinako sa krus ay isa pong foolishness, isa pong kamangmangan. Now, yung word power po na ginamit dito ay galing sa Greek word na dunamis. Ang ibig po sabihin, God's miracle working power. Ang mabuting balita po ay hindi isang payo. Ito po ay isang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi po ng mundo na ang mabuting balita ay luma na, lipas na yan, wala na yan sa panahon, at para lamang sa mga makikitid ang isip. Ngunit sa totoo lamang ang mabuting balita ay nagpapalaya pa rin po ng mga adik. Nagpapalaya po sa mga inaalipin ng evil spirits. Nagpapagaling sa may mga sakit. Nagsasave sa mga marriages. At nagtatransform ng buhay. Ito po ang dahilan kung bakit hindi natin ito dapat ikahiya. Yes, dahil bagamat ine-expose po ng cross ang ating pong kasalanan, pero maliwanag din po na ipinapahayag din ito ang ating walang hanggang kahalagahan kay Kristo. Now sa 2 Timothy chapter 1 verses 7 and 8, it is written, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. So, never be ashamed to tell others about our Lord. And don't be ashamed of me either, even though I am in prison for Him. With the strength God gives you, be ready to suffer with me for the sake of the good news." Dito po nire-remind ni Paul si Timothy, ang kanya pong disciple, at maging tayo po sa panahon natin ngayon na hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng kahinaan ng loob, kundi espiritu po ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito po ang eksaktong antidote o panlaban po sa hiya. Kaya, kapag naranasan mong rejection dahil sa pagsunod mo kay Jesus, hindi ka dapat panghinaan ng loob o sumuko. Hindi ka dapat mag-compromise. Iproklamo pa rin si Jesus ng may katapangan, may pag-ibig at disiplinadong lakas ng loob. Now, tandaan po natin mabuti kapatid, hindi nawawalan ng kabuluhan ang ating paghihirap para kay Kristo. Ang sabi nga po ni Joseph sa kanya pong mga kapatid na nagkanulo sa kanya, "What you meant for evil, God meant for good." Ito po yung nagre-remind sa atin na ang persecution at paghihirap na nararanasan po natin ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kahit sa sandali po ng kahiyan, ang nagpapadalisay po na presence at gawain ng Diyos ay naririyan. Thirdly, rejoicing in His name. 1 Peter chapter 4, 16b says, "Praise God for the privilege of being called by His name." Now, dito po inilipat ni Peter ang ating focus mula po sa kasalukuyang pagdurusa patungo sa darating na kaluwalhatian sa pamamagitan po ng pagpapaalala sa atin na mga pagsubok ay pansamantala lamang at may layuning dalisayin po ang ating pananampalataya para sa walang hanggang gantimpala. Inilipat din po ni Peter ang kanyang sinimulan mula po sa takot patungo po sa pagpapasalamat. Kaya tandaan po natin to. Ang pribileyo ng pagiging Kristiyano ay walang kapantay. Kapag kinukutsa ka ng ibang tao, kapag nawawala ang iyong kapanatagan, kapag ikay nalulungkot, tandaan mo na ikay tinatawag ng Diyos sa kanyang pangalan. Ito po ay isang badge of honor para sa iyo at hindi kabigatan. Sa Acts chapter 5 verse 41, it is written, "The apostles left the high council, rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus." Sila po'y ginulpi ng mga tao matapos po nilang i-preach si Jesus. At bagamat sila po'y bugbog sarado, sugatan at ipinahiya, ang puso po nila'y puno pa rin ng kapanatagan at kagalakan. Nakasulat nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, "Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Kaya kapatid, kaibigan, magalak at magpasalamat po tayo maging sa gitna ng pagdurusa o kapaghihatayan dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa atin na nakay Kristo. Tandaan po natin itong mabuti, expect opposition. Halimbawa, yung mga social pressures, peer pressures, discrimination,
even persecution, maging tension po sa family. Huwag ka nang magulat. Huwag ka nang masurprise. And of course, refuse shame. Iangkla mo ang iyong identity kay Jesus, hindi sa approval ng tao. Rejoice in your calling. Dumating man ang paghihirap dahil sa paglilingkod sa kanyang pangalan, magpuri ka pa rin sa Diyos. Speak the gospel boldly. I-share mo ang iyong faith sa iyong mga mahal sa buhay. Fifthly, rejoice always. Magalak tayong lagi. Pray continually. And give thanks in all circumstances. Mga kapatid, lagi po natin itong tatandaan. Suffering for Christ is not a mark of failure. Again, it is a badge of honor. So do not be ashamed. Sa Romans chapter 8 verse 18, it is written, "Yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later." At sa Romans chapter 8 verse 28, mababasa man po natin, "And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them." You see, there is a saying that goes this way, no cross, no crown, no thorns, no throne. Praise God. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all. Amen and amen and amen.